Nakahalata na po na kung ano man yung, anong tawag dito, advocacy ni VP Sara or yung mga goals niya, yung kanyang adhikain kay ganito proyekto at kung ano man yung kanyang, 'di ba, initiative, ano ba 'yan? Advocacy, parang gano'n na nga. Kung ano man kanyang hangarin bilang pangalawang pangulo, mukhang nag-iisa lang siyang nakikipaglaban. And nabanggit ang pangalan ni PBBM ng isang personalidad na nakakahalata na rin. Kasi nahahalata ko na to na parang si VP Sara parang okay, napapalibutan siya ng mga plastisya, mga sawa, mga manlilinlang, trapo. So sabi ko, naku VP Sara, pasama ka sa isang kaing na puro bulok na kamatis, huwag ka sanang maawa. Ito po, nahalata ni Ka Eric ang pagiging lone fighter, kung ano matawag dyan. Parang nag-iisa na lang si VP Sara sa kanyang laban at nabanggit talaga dito ang pangalan ng ating Pangulo. Ito po, sana okay ang audio. Yan. Si Ka Eric po ay kilalang dating rebelde, dating NPA, na ngayon ang kanya namang advocacy ay wakasan yung grupong kanyang pinanggalingan. Parang ako lang din, pero hindi ko naman hinahangad na wakasan yung grupo ng Ensaymada. Galing din ako sa grupo ng Team Tubol, 'di ba? Or Malacanang vloggers. Pero nahalata ko ang kabulukan early on, kaya ako nag-quit. And dahil diyan, kinuyog ako ng Ensaymada vloggers. Umapatol nga daw ako sa Batang Hamog eh. Hello! Vlogger from Dubai na banlag daw or kirat or kachipan or depressed. Homophobic pa. Baka nanonood ka sa channel ko eh. Salamat po sa mga nagsisend sa akin ng mga comments kasi minsan di ko nakikita yung comments sa mga post ko. So may mga nakakita lang. Thank you. Mga homophobic na vloggers. Yung ibang vloggers ng Malacanang, komunista, meron din mga galit sa bakla. Buti na lang hindi ako bakla, no? Tomboy ako. Tomboy kaya ako kayo. So eto po, nahalata rin ni Ka Eric na mukhang nag-iisa na lang si VP Sarang nakikipaglaban sa problema ng bayan natin. And unfortunately, although na minimize or napahina ang puwersa na sumisira sa bayan natin during PRRD, up to now hindi pa rin tapos ang problema natin. At ito nga po ay yung problema natin sa insurgency. Yung grupong pinanggalingan ni Ka Eric, grupo ng mga terorista, gusto rin niyang madurog na or mawala na ng tuluyan kasi hindi tayo uusad hanggat may nakakasalamuha tayong salot sa lipunan. Anong magagawa natin? Yung ibang mga makakaliwang grupo nasa kongreso, sumusweldo pa galing sa buwis ng taong bayan ang titigas ng mukha. Pero paminsan-minsan, dahil nga palpacation ang gobyerno ni Papshi or ang pamumuno ni Papshi, kung ano man yung binabanat ng mga makakaliwang grupo, minsan nagmamatter. 'Di ba? Yan naman ang gusto nila eh. Gusto nilang ang ultimate goal po kasi according na rin sa mga rebelde. Ang ultimate goal ng NPA ay pabagsakin ang pamahalaan. So hahanapan nila ng butas. Right? So, pero ang nakikita nila, ang hinahanapan nila ng butas, si VP Sara lang. Hindi nila nakikita yung mga kapalpakan. May nakikita silang mangilan-ngilan katulad ng pagmahal ng bilihin, ganyan. What about yung kamkaman blues? 'Di ba? What about yung corruption? Si VP Sara lang ang target ng mga makakaliwang grupo. Pagdating sa usapin ng corruption, hindi nila target ang buong pamunuan. Kaya mataas ang posisyon kay VP Sara, kaya mas mababa sa kanya. Alam naman nating sa buwatan ito, sindikato na ang mga nakaupong ito, no? Kamkam Blues, komisyonan sa mga projects, lahat-lahat na. Actually, hindi na pera ng tao, mukhang hindi lang pera ng taong bayan or buwis ng taong bayan. At budget, 'di ba, ng gobyerno ang kinakamkam, pati pa yung mga private sector, mga ibang mga lalo yung mga foreign investors. Tingnan yung usapin sa Okada. Right? So, parang buwis is not enough, ganon. Pera ng taong bayan is not enough. So, kung saan pa kung hindi enough, benta dito, benta doon, privatization much.
Hindi inaatake yan ng mga makakaliwang grupo. Pakinggan natin po si Ka Eric sa kanyang sasabihin, ha. And let's see kung bakit sinasabi niya na parang mag-isa na lang si VP Sara at mababanggit dito ang pangalan ng ating pinakamamahal at apakagaling na Pangulong si Popshi. Na may jowa na apaka-sexy. Siyempre si Ma'am Shi sexy, di ba? Makinis, maganda, bagets. Huwag na kayo umangal. Mahirap umangal sa panahon ngayon, mga ate at kuya. Okay, salamat po, 100 plus na yung liker. Sana madagdagan pa. Franco by the government ang mga inilalantad at mga atake ni Raul Manuel sa loob ng Kongreso, Si Akla. ni Franz Castro at ni Arlene Teacher. Brosas at ng kanilang urban operators. Bakit? Gabriela at Sapagkat wala nagsasalita sa kanilang mga ibinubunyag except the Vice President herself. Yes. Si Vice President Sara Duterte is categorical and very deliberate sa paglalantad sa mga grupong ito. Pero is there any congressman, senator, except kay Senator Bato de la Rosa of course, na very vocal, na tumitindig sa Senado, and sila Tolentino at sila Congressman Salo. si Congressman Salo, makikita mo on the side of the government. It's only Inday Sara Yeah. ang talagang nagtumatayo sa executive department. Yeah. Of course, expected na yan kina General Torres, kina Colonel Barren, but talking of other secretaries, talking of other cabinet officials of the government, even appointees. sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi mo makikita ang ganon unchallenged ngayon ba? Oh, kahit daw kay Popshi, hindi mo makikita na nilalabanan niya ang mga makakaliwang grupo. Wala kang narinig na pronouncement na durugin, tapusin, wakasan ang problema natin sa insurgency or sa mga terrorista. Bukod tanging si VP Sara lang. Binanggit din niya mga cabinet members, mga kongresista, sino-sino ba yung mga secretaries na dapat tutok dyan. Maybe dapat yung DILG tutok din dyan, Department of Justice. Diba? Yan, yung mga secretaries ng mga departamentong yan. Actually, DA dapat tumutok din dyan. Sino ba ang secretary ng DA? Di ba may mga kilusang magsasaka? Ano ba yun? Kilusang magbubukid. Kilusan mga ating movement ng mga kung anong kilusan ng mga armadong magbubukid ba yun? Paano mo tatapusin, Popshi, ang problema ng mga makakaliwa? Lahat ng sector ini-infiltrate nila. Hindi lang relihiyon, hindi lang showbiz, o hindi lang itong mga jeepney drivers natin, yung grupo ng piston. O, di ba? Allegedly, makakaliwa rin yung mga yan. O, yung mga magbubukid kaya, may karit pa naman yung kanilang logo at ewan ko kung ano ang aanihin nila, palay baga o liig ng taong bayan. Siyempre, alam niyo yun, ang laging hinanaing, naghahanap ng ikapupula yung mga grupong yan sa administrasyon sa bawat administrasyon na dumadating or mamumuno. Sasabihin di ba, ang liit ng kita ng mga magbubukid, nilalamangan ang mga magbubukid ng mga traders, ganyan, bibili ng mura ang kanilang paninda, halimbawa palay, bibili ng mura pero ibibenta ng mahal kasi i-hoard muna, antayin magmahal, saka i-release. Ayun nga nangyayari ng sa bigas. So yung mga ganyang pula sa gobyerno ang pwedeng pang-akit sa mga mare-recruit. O tingnan nyo kung gaano kapalpak, di ba? Ganun yan Tingnan nyo kung gaano kapalpak itong gobyerno na ito, o itong pamunuan na ito, o ang mahal ng bilihin, kalat ang droga, lahat ng pwedeng ipula para makapang-brainwash ng mare-recruit na bago, gagawin ng mga makakaliwang grupo. Pero katakataka po, ang binabanata ng mga makakaliwa, particularly the Kamatayan Bloc, si VP Sara. Di ba ultimate target, allegedly gusto nga nilang ipa-impeach pero deny to death sila, nabahagang buntot ng Franz Castro. Hanggang dini ang buhok. Nabahagang buntot kay VP Sara. Di ba dinedeny niya, wala naman daw siya balak ipa-impeach. Ba't hinahanapan mo ba't malisyosa ka? Tapos nung pinalagang ka ni VP Sara, ang target ng mga makakaliwang grupo, particularly ang Kamatayan Bloc na nasa Kongreso, ay si VP Sara. Hindi si Popshi. Ang dami na nilang pwedeng ipula kay Popshi. So si VP Sara, yan, di ba? Gusto niya na matapos na yung problema sa terrorism. Matapos na yung grupo ng mga CPP, NPA, NDF. Ayaw na niya na magkaroon ng recruitment sa school. Pipilitin niyang mapigilan yan. Kasi habang nakakapag-recruit at nakakapagparami, di lalakas ang puwersa.
O mukhang wala na, mabuti walang mga peace talks ngayon. Pero baka may mga peace talks na rin sa loob ng malaking bahay sa Ilog Pasig. Doon na nag-uusap at mukhang magkakasabwat na. Sabi nga po, kahit ang malaking bahay na yan sa Ilog Pasig, napasok na daw yan ng mga makakaliwa. Hindi lang mga kaliwa, mga dilawan, napasok na yan na nagkukubli sa kulay pink. Napasok na yan ng mga dilawan at napasok na rin yung mga kaliwa. Balita ko nga mabantot yung kilikilo nung isa. O at least yung asawa. May narinig din ako na 20K per week ang bigay nung makakaliwa para sa taga-media. 20K per week ha. So 80,000 per month sa mga taga-media para huwag silang magsulat ng nega. Huwag magsulat ng nega. So ang mga kaliwa mukhang sambang-samba ngayon kay Muning ah. Kasi yung alleged nagbibigay ng 20K, ano yun eh. 'Di ba? Marami laging may ka-meeting ng mga makakaliwa. Kilala niyo ba 'yun? Isipin niyo kung 5 weeks sa isang buwan, di 100K ang napapala ng taga-media. Kasi may nakita nga pong post na ganyan. Salamat sa paayuda, Salamat sa masaganang paayuda. Pinost sa Facebook ng isang taga-media yung paayuda nung laging may kausap na makakaliwa na ang kanyang asawa ay balhakan ang makeup. Kapal-kapal ng makeup, oiliness naman. Hindi naman tumatalab sa balat yung makeup. Mabantot pa ang amoy. Sabi. Mukha nga siyang mabantot kasi nakaharap ko siya in person. Syempre dati akong ensaymada vlogger, no? Kaya alam ko yan. I would agree with ka Eric na mukhang nag-iisa si VP Sara sa laban na ito. Pero syempre, kung nag-iisa siya sa executive department, lahat ng mga gabinete ni Papshi parang walang pakialam, di ba? Ang alam ko, DSWD dapat kasama sa laban na to eh. Right? Kasi parang active yung DSWD panahon ni Pangulong Duterte. Pagdating sa pagtulong sa mga tagaliblib, right? Tagaliblib na lugar. Syempre yung mga nasa rural areas, lalo na sa mga mountainous places, provinces and barangays, yun yung madaling utuin at ma-brainwash ng mga NPA. Sabihin, o tayo pinababayaan kayo ng gobyerno porke tagaliblib kayo, hindi man lang kayo dalhan ng ayuda dito kung may anumang problema kayo, hindi man lang kayo paggawa ng school, paggawa ng kalsada para madaling ibaba ang yung mga paninda or mga ani produkto, hindi man lang kayo bigyan ng healthcare, ganun, patayuan ng clinic or hospital, whatever. Yun ang madaling ma-recruit. O VP Sara, tuloy mo lang yan kahit nag-iisa ka dyan sa executive department, sa departamentong pinamumunuan ni Papshi. Ni ultimo si Papshi, according to ka Eric, walang pakialam at hindi mo kariringgan ng pagbatikos, paglaban, pagdurog sa mga kaliwa. Papshi, dating makakaliwa, gusto niyang matapos ang kanyang grupong pinanggalingan kasi alam niyang salot. Tapos ikaw, dermatology ka lang. Balita ko, na-late ka pa nga doon sa toss, ano ba yun? Toss up, whatever that is. Yung ceremony dyan sa basketball sa FIBA. Yung tossing of the ball ceremony. Diba? Late daw siyang dumating. Diyos ko. Nakakalurke. So, okay lang VP Sara na mag-isa ka, at least ang taong bayan, kakampi mo naman. Okay na yun, ano? Dead man na, huwag na tayong mag-expect ng bonggang-bongga. Nasanay tayo kay Pangulong Duterte within 6 years eh. 'Di ba? Ang taas ng standards na ni-reach ni Pangulong Duterte at mukhang hindi talaga kayang pantayan. Hindi na nga kayang lampasan, hindi pa kayang pantayan ng successor. So, I hope VP Sara, your time will come, sana higitan mo ang iyong ama. 'Di ba? Ay kasi hindi mediocre ang ama mo, VP Sara, hindi katulad ng sumunod. Agree ba kayo sa akin? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.